Ba natatakot pa rin ba sa pandemya o sa tingin nyo parang hindi na po nakakatakot po? Para sa akin po nakakatakot pa rin po. Hindi po kasi natin masasabi na na ligtas pa rin po eh. Kaya dapat po talagang magsuot pa po ng mga mask ganun. Tsaka sumunod pa po sa mga protocols. Kayo po kaya? Ganun din po, natatakot din po. Kasi po, hindi po natin alam kung meron pa po ba o wala. Wala pa pong kasiguraduhan sa... Pero di ba po yung nangyari pong pandemya, ang daming mga namamatay, napupulod natin yan sa online at sa TV. Pero tanong ko lang po no, hindi man to pananakot. Kayo ba natatakot sa kamatayan? Naiisip nyo ba ito minsan? Opo. Bakit po kaya? Natatakot din po ako maiwan yung mga pamilya ko, gano'n, na hindi ko masasabi yung mga gusto ko sabihin bago ako mawala, gano'n. Kayo po kaya? Opo, natatakot po. Pero, ayun po, ganun po. Hiram lang po kasi ating buhay natin. Anytime po pwede tayo mawala. Oo. Kagaya ito, bigyan ko kayo ng isang konting trivia lang, no. Siyempre, ito isa isang teleserye. Ewan ko kayo nanonood ng TV, no. Na ito yung hindi na magbabanggit dito. Yun nga, iba talaga pag yung mahal mo sa buhay, parang mamamatay. Siyempre, kagaya nung artista naman ito mga to, siyempre acting. Sinabi na, ayoko po sa ibang tao makakasama, gusto kayo lang tayo. Kasi ba't ba kayo mamamatay, hindi man tayo mag-iiwan. Parang may mga ganon. At makikita mo, talagang kamatayan. Siyempre, kung mahal mo sa buhay, may iiwan. Kahit yung mahal mo sa buhay, nagsasabi na, ikaw yung malakas na, kaya mo na yan. Huwag mo na akong intindihin. Ang sasabihin nung babae na yun, ito hindi, ayoko makasama ang ibang tao. Kayo lang, may ganon, di ba? Masad po talaga. Yun nga lang, talagang, hindi natin talaga may expect talaga ito. Pero ito po, ano bang natutunan nyo dito sa pandemya? Dahil mahigit 3 taon na po tayo dito. Para sa akin po is, gawin mo lang yung mga dapat mong gawin sa buhay. Kasi hindi natin alam kung meron pa po ba tayong, oh my God. Yun na nga po. Gagawin yung mga gawin sa buhay. Wait lang. Kayo po kaya? Enjoyin lang po ang buhay. Enjoy ang buhay. Pero sige, ito po. Sa tingin nyo dahil ba sa pandemya, nagbago ba talaga ang buhay ng mga tao po? Opo. Sobra. Yung iba po, wala po sila mga trabaho kasi nga gawa ng pandemya. Tapos yung meron naman pong iba na madami silang mga makakain pero yung may hirap, paano po sila, di ba po ba? Kaya po, ayun po. Kayo po kaya? Ganun din po, ang dami po kasing naghihirap ngayon simula po nung nagkaroon ng pandemya. Sige, ito po, may iba akong kanito na tanong, mabilis lang po ito pero sunod lang po ito, no? Tanong ko lang po, active ba sa social media like Facebook, TikTok at iba pa? Tanong lang po ito, survey lang. Ako po minsan lang. Minsan lang? Yes po. Ganito po kasi minsan meron ba kayong napapanood, may nai-scroll doon minsan o may napabasa no kung bakit may pandemya, may gera, may karahasan na po nangyari sa paligid dahil parang punot dulo daw lahat tayo nagkasala kaya may kamatay at may merong pagsubok. Narinig niyo po ba ito minsan? Hindi po. Hindi pa? Kayo po kaya? Hindi din po. Sige ito, sundan lang ito para mas natin maintindihan lahat ito no. Tanong ko lang po, kayo po ba isang mabuting tao po? Masabi ko po hindi po. Kasi po, lahat naman po tayo nagkakaroon ng pagkakamali, kasalanan, ganun. Kayo po kaya? Hindi rin po. Nakagawa din naman po ako ng masama. Pero paano natin po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Kapag po may takot siya sa Diyos. Kayo po kaya? Siguro po pag yung tunay po yung pinapakita niya, yung hindi po plastic. Ito, meron lang akong parang observation na question, no? Yung parang mapagmatsyag lang, no? Bakit kaya may mga tao na yung mga mabubuti, mga mababait, wala naman silang ginagawang masama, wala silang ginagawang kasalanan, pero wala silang niyayapang ibang tao, mababait nga eh. Pero bakit lagi silang sinasaktan? Bakit lagi silang iniiwan sa ere? Bakit lagi silang iniitsupwera? Pero po yung mga barumbadong tao, may pagka bad boy, bad girl ang attitude, bakit ang dami nilang kaibigan at ang dami pang lumalapit pa sa kanila at mas marami pa nagiging kaibigan? Napapansin niyo ba yung mga ganon? Opo. Bakit po kaya? Kasi po, kunwari po ako, na mabait po ako tapos yung mga
tinutulungan ko po, ano, ano yun? Pinaplastic po, gano'n. Pero baka po, ano, kailangan ko lang konting matari ng konti kasi baka abusuhin nila yung kabaitan ko eh. Interesting. Eh, kaya? Ganun din po. Kasi po, ang dami po nagsasabi na once na mabait ka kasi lagi pong sa'yo okay lang lahat. Ganun. Kaya po inaabuso ka ng ibang tao. Pero sa tingin nyo kaya may problema ba mga tao sa pinipili nilang makakasama at magiging kaibigan nila? Kasi dapat ang mabuti, sila yung dapat nating makasama sa hindi man panghabang buhay, yung pangmahabaan. Kasi tinuturuan tayo ng magulang natin, mga ganyan tamang asal, pero bakit parang contrary o opposite, yung iba ang nangyayari? Sa madaling salita, may mali ba mga tao sa pinipili nilang makakasama? Tingin ko po, opo. Kasi po, hindi naman po natin malalaman kung yung kasama po natin is mabait. Makikita lang po natin yun kapag matagal na po nila tayo makakasama. Okay po ya. Opo, kasi sa tingin po siguro nila na kaya po itong pinili nila kasi parang okay po sa kanila makakasama. Pero hindi po nila alam kung ano yung tunay na ugali ng isang tao. Sige, ito. Tanong ko lang, mahilig ba yung basa ng dictionary? Hindi po. Hindi din. Bigyan ko ng konting kaalaman o trivia, no? Sabi kasi sa dictionary, pag sinabi daw nating mabuti daw o good, ito daw ang tinatawag na moral excellent o morally upright. Ibig sabihin, ugali o karakter. Parang dapat daw isang tao, wala daw ginawang masama sa mong buhay, wala ka daw ginawang krimen, at wala ka daw sinaktan na tao kahit sanggol. Kung tama kasi pinagsasabi ng dictionary, tingnan natin po itong mga tanong tukot-tagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba'y nakapagsinungaling po sa tanang buhay niyo po? Oo naman po. Opo. Yun nga po problema, lahat po talaga tayo ay guilty. Kaya nga hindi po totoo ng bata daw hindi marunong magsinungaling. Dahil isa nga sa magagawa ng isang makasalanang bata ay yung matuto magsinungaling. Yun nga lang, marami talaga sa atin dito o halos lahat ang palpak. Pero ito po, kayo po ba nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano po yung halaga, kahit po yung mga nasa internet? Opo. Opo. Yun nga kasi pong problema, no? Hindi may isipin po nasa kulong na po tayo kaagad-agad automatically. Ang point lang po, kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa malita bagay, ano pa ako sa malaking halaga, 1,000,000 piso man yun o piso, tayo po natutukso hindi dahil yan sa presyo. Gusto natin isang bagay na walang kahirap-hirap, kaya nagagawa natin. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay natukso at gusto natin isang bagay, paghirapan talaga natin. Pero ito po, kayo ba nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress natin o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Lalo pong tumitin. Yun nga po kasi, normal naman po talaga pag tayo po nasasaktan, syempre magagalit. Alam naman po tayo tatawa o ngingiti. Baka baliw na po tayo kaya natin na nararamdaman o manhid. Yun nga lang, may sinasabi kasi na hindi tin kailangan barilin, sapakin, suntukin, sampalin o kahit ano po mga action na yan. Kailangan mo lang daw, magtanim ka lang ng galit, di mo kailangan magmura kahit di ka marunong, parang nakapatay na pala tayong tao pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Yun nga lang, marami talaga sa atin dito ang nabigo. Pero ito po, nire-respeto niyo ba magulang niyo lagi o minsan may mga away po? Minsan may away po. Kasi di yan po may iwasan po. Ako din po. Yun nga po ang problema Pag sabi kasi respeto ating mga magulang, dapat wala talaga daw away from the first place, as in zero. Pero imposible po yan. Lalo na may millennials, iba-ibang henerasyon, may hindi pagkakaunawan sa magulang, kaya lahat talaga tayo dito pumutok o pumalya talaga. Yun nga, lahat talaga tayo dito guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kubulon? Minsan pag kayo nagugulat na papa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Opo. Tanong ko lang po, mahal nyo ba man nanay nyo? Sobra po. Sobra. Halimbawa, dito kayo sa Sampaloc Lake, no? Naglalakad kayo, wag mo po sana, hindi po ako manghuhula, biglang may natapakan kayong dumi ng aso, nagkasigawan kayo, nagkatawanan, at biglang halimbawa ay napamura at nabanggit nyo, halimbawa pangalan ng nanay nyo, halimbawa parang OM, pero pangalan ng nanay nyo, kunwari, okay lang ba na gamitin yun instead of pangalan ng Panginoon? Hindi po. Hindi din po. Siyempre dapat po hindi, magulang po natin yun May dignidad po, may pangalan po yun, that may respeto. Kung tayo po may respeto sa magulang, kahit sa nanay natin, ganyan din po, that may respeto tayo sa Panginoon. Siya po naglikha ng mundo, at hindi po porket ginagamit ng maraming tao yan bilang kultura, hindi ibig sabihin ng tamang sagot. Ibig sabihin lang hindi nila naiintindihan, kaya nagagalit rin ng Panginoon kasi ang tawag po doon ay blasphemy o pambabastos. Naglikha siya sa kabutihan pero tayo po gumagawa ng kapahamakan.
Yun nga lang, halos talagang lahat guilty talaga dito. Nilinaw ko po, hindi ko po hinuhusgahan. Ito'y para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Take note, ang ginamit kong pronoun ay tayo, hindi kayong dalawa lang. Kasama po rin ako dito at lahat-lahat. Kasama ang 8 bilyong tao dito sa mundo na ito. Sa tingin nyo kaya kung tayo po yung mamamatay, hindi po ito pananakot at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, tayo ba ay guilty o innocent po tayong lahat? Guilty po. Guilty po. Saan ka tayo lahat pupunta? Sa langit kaya o sa impyerno po tayo lahat pupunta? Siguro po sa langit pa din po kasi po marunong po magpatawad ang Panginoon. Okay po ya. Sa langit din po. Ibahin natin po konti ang tanong. Sa inyo kayang palagay, sa inyo pong sarili, saan kaya kayo pupunta? Sa langit kayo mapupunta o sa impyerno po kayo pupunta? Sa inyong sarili lang. Hindi ko po alam pero kung ako po gusto ko talaga sa langit po. Sa langit po. Okay, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no? Kunwari may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao, nagnakaw siyang pera sa bangko, may ebidensya, nahuli siya ng pulis, at ito ang kanyang sasabihin sa korte. Judge, hindi po ako sigurado kung talaga ba ako ay nagkasala. Maaaring nagkamali po ako, pero siguro pwede natin pag-usapan, humingi ako ng kapatawaran, at siguro wala naman sinong may gusto na sa kulungan mapupunta. In other words, nangangatuwiran pa. Nag-explain pa instead aminin na lang o ako uwi na lang. Pangalawang senaryo, sasabihin ng criminal sa judge, Judge, talaga bang sa kulungan ko pupunta? Pero parang gusto ko naman pong hindi sa kulungan eh. Baka pwede natin pag-usapan kasi nagkakamali naman po ako. Pero may nagawa naman rin akong kabutihan. Ang point lang, sasabihin ng judge, ano pa sasabi mo? Meron kang nagawang mabigat na krimen, kailangan ng hustisya, lalo na sa mga nabiktima, kailangan mong pagbayaran, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan kahit ano pa ang paliwanag. Tama po ba? Opo, tama. Tama po. Pero ito po kasi yung problema, no? Sabi kasi sa Biblia o ang salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespeto ang magulang, hindi ginamit ang Panginoon sa walang kabuluhan, yung pangalan ng Panginoon, at iba pa, ay walang makakarating sa langit, hindi makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi itatapon po sa impyerno. Nag-aalala po ba kayo na maaaring doon tayo sa impyerno itatapon, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia? Opo. Opo. Dapat naman po tayo mag-alala. Buhay po kasi pinag-uusapan po dito. Kahit pa ang isang tao ay merong 8 bilyong tao, for sure pipiliin pa rin niya ay buhay kaysa pera. Kasi hindi talaga matutumbasan yan. Tanong ko lang po, mahal niyo po ba sarili niyo? Oo naman po. Opo. Pero tanong ko lang po, ano bang gusto niyo makamit sa buhay? Siyempre po, ma-achieve ko po lahat ng mga gusto ko po bago po ako mawala. Kapagtapos po ako ng pag-aaral. Yun nga po, lahat po yan ay disente, marangal na pangarap. Pero tanong ko lang po, alam niyo po ba kung hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Hindi rin po. Yun nga po mahirap eh. Segundo lang po ang buhay po natin dito. Pag sa ating segundo, hindi sa yung paglakad nyo, kayo ay matitigok na. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin, hindi natin talaga alam. May mga sanggol na mamatay na lang. May namamatay tulad nyo, tulad ko. May mga matatanda na mamatay. Wala talagang kasiguraduhan. May iba namamatay na lang sa pagtulog. O may tatawag na aneurysm. Pumutok ang ugat sa utak. Pwede nangyayari eh. Silent kill yun eh. Yun nga lang, talagang kasama dapat natin ang plano sa mundo, hindi lang yung pangarap natin. Diyan din kung saan talaga tayo pupunta, kung sa langit ba o sa impyerno. Kasi sabi ng Panginoon kasi, galit rin siya sa kasalanan at makasalanang tulad natin. In other words, patas po ang Panginoon dahil ang justice po ay galing sa Panginoon, hindi po sa mundo. Ang korte nga ng mundo, minsan nadadaya pa eh. Pero ang korte ng Panginoon, walang corruption yan. Hindi yan pwedeng mauto. Siya ang Diyos eh. Siya ang perpekto. Siya po mabuti, hindi tayo. Kaya sabi ng Biblia, walang sino man ang mabuti kahit isa. Lahat po ay pumalpak sa kaluhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, mataas talaga ang standard ng Panginoon, kaya talaga kailangan ay merong parusa. Bagamat nakakapag-alala po ito, pwede po lahat magbago kapag narinig natin itong salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y, mercy. Yes po. Opo. Ibig sabihin po nun ay awa. Pwede tayong humingi ng awa sa Diyos o sa Judge na inaamin natin na tayo po'y makasalanan. Inaamin natin na tayo po'y mahina at tinatanggap po natin ang kasalanan. Kaya nga tayo hihingi ng awa. Ibig sabihin, inaako natin ang responsibilidad kaya tayo'y nanghihina pag kayo nakagawa ng kasalanan.
Ibig sabihin, alam ng Diyos na ibubuhos niya po yung mercy sa mga taong lalapit sa Kanya ng may awa. Dahil alam niya na walang sino man ang kayang iligtas ang sarili. Hindi po nag-iwan ng Biblia ng walang solusyon. At dito po papasok na dapat isang tao ay didepende talaga siya sa Panginoon. Dahil ito po ang isang pinakakakaibang tanong na talagang nagbago talaga sa lahat-lahat. Ano kaya ginawa ng Panginoon sa atin, sa mga makasalanan, upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba yung ginawa niyang matinding sakripisyo? May naisip po ba kayo? Siguro po pagpapatawad lang. Kayo po kaya? Siya po yung umako ng kasalanan ng mga tao. Tama po. Tayo pong lahat ay makasalanan diyan sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Ang Panginoon ay pinadala niya yung buktong niya anak na si Jesus na para magmisyon, magibahagi ang katotohanan at nagmamalasakit siya. Nagmamalasakit na parang mga mabubuting tao, di ba? Ang problema, may mga tao ayaw na tinutulungan sila, ayaw may nagmamalasakit. May nagmamalasakit na nga lang pero ayaw pa nila. Pero galit na galit sila kay Jesus kasi nagbabahagi lang siya ng katotohanan pero wala siyang ginagawang krimen. Kasi kung hindi talaga totoo sasabihin niya, andiyan naman yung salitang sin zone eh. Pero hindi eh, galit sila dahil alam nilang totoo ang sinasabi niya, kaya gusto nilang itikom ang bibig. Kaya nangyari, si Jesus di lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kasi alam niya na mararanasan na siya ipapako sa krus, mamamatay siya doon at siya mabubuhay ng pangatlong araw bilang sinyalis na natalo na po ang kasalanan, natalo na po kasama at meron pong buhay na walang hanggan. Ang kanya pong dugo ang naging daan upang mabayaran ang kasanlibutan. Familiar ba kayo na ang kabayaran sa sinagawang kasalanan ay kamatayan? Opo. Ibig sabihin, mayaman pala tayo, hindi sa pera, sa kasalanan. Mas mayaman tayo sa mga mayayamang tao sa mundo. Ibig sabihin, palpak talaga kagad tayo. Kaya nakakatakot po talaga yan. Pero dito pumasok na ang kabayaran sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, ay yun po naging daan upang mabayaran ang kasanlibutan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty at may nagbayad po ng piyansa, pwede po siyang palayain. Dahil may nagbayad po ng danyos para siya ay makalaya. Ang kaligtasan po ay galing lang sa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi ba? Hindi po. Ibig sabihin po nun ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto niyo pong gumaling? Opo. Opo. Hindi po yung perfectong proseso. Nagkakamali rin po tayo 24 oras. Pero pinagkaiba ay hindi na tayo lagi mumuhay sa kasalanan. Lagi natin tatalikuran at tinagawang kamalian at lagi natin babaguhin ating puso't isipan. Patuloy na babaguhin natin nagawang kamalian. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, diyan papasok na pwede tayo patawarin ng Panginoon sa tinagawang kasalanan. Bibigyan tayo bagong puso't isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil po doon, meron pong buhay na walang hanggan. Sa tingin nyo kaya, ako ba kaya nagsasabi kayo ng totoo? Opo. Opo. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Ito po, bago po umalis, no? Ba't kaya tayo nandito sa mundo na ito? Kasi po meron po tayo dito kailangan gawin. May mission po. Tama naman po yun. Pero talagang hindi natin alam kung ano talaga yung purpose natin, lalo pag kayo lumaki na, 20 years or 30 years from now, unless kung buhay po tayo, talagang mahirap talaga sagutin yan. Pero kaya tayo dito sa mundo, ay dahil yan sa Panginoon, upang makilala natin siya, makilala ang paglikha ng mundo, at siya yung magiging sentro natin sa buhay. 8 billion na tao na dito sa mundo na to, sabi sa huling report. At sa taong 2045 o 2040, magiging 9.6 billion. Napakaraming tao po yan, hindi nabawasan. Pero pinahintulot yan ng Panginoon para makilala natin siya, makilala yung paglikha ng mundo, at yun yung magiging gabay natin, yung kanyang salita. Kaya harap man tayo sa iba't ibang pagsubok, bagamat ang masamang balita, lahat tayo guilty, lahat tayo makasalanan, sa impyerno babagsak. Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, sa krus ng Kalbaryo, namatay man siya pero siya nabuhay, yan ay sabihin hindi lahat ng tao sa impyerno babagsak. May makakarating sa langit, hindi dahil sila ay mabuting tao, kundi sila ay nanampalataya at nagsisi sa mga nagawang kasalanan. Kaya ang kaligtasan ay galing sa biyaya ng Panginoon at siya mayroon talagang kaligtasan. Ito, huli ko pong tanong, no? Tanong lang, may nagbigay na ba sa inyo minsan ng love letter? Wala pa po. Wala po. Okay lang po yun. Pero alam niyo po ba ang Biblia? Kayo ba nakapagbasa ng Biblia? Opo. Opo.
Yan po ay parang God's love letter sa atin. Sinulat ng Panginoon yan para po tayo merong tamang gabay sa buhay. Hindi natin kailangan muna maging malinis saka tayo magbabasa ng libro niya. Hindi. Kasi nga po tayo marumi. At kapag natin binasa yung kanyang salita, meron po pag-ibig dahil nagmamalasat ang Panginoon para makita natin na ang kanyang salita po ang magiging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Yun yung magiging gabay tungo sa daang matuwid. Dahil yan po magiging gabay upang maiwasan tayo sa kapahamakan. Maraming salamat po. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Wala po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Thank you po. Salamat po. Salamat po.